Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. So mga ka-adventure, as of now po ay nandito tayo sa Barangay Timalan, Naik, Cavite na kung saan ito yung pinakaunang barangay from Tansa, Cavite. Isa sa feature mga ka-adventure ng lugar na ito ay dito itinatayo ang iba't ibang mga housing projects. Sakaling ito mga ka-adventure ay dadalhin po tayo sa isa sa mga beaches dito sa Naik, Cavite. At sa beach na to mga ka-adventure ay dito di umano itatayo ang Bataan Cavite Interlink Bridge, isang project na kung saan ikokonekta nito ang probinsya ng Cavite papuntang Bataan gamit ang isang tulay. At sa lugar na to mga ka-adventure ay dito rin naganap ang The Battle of Timalan or also known as the Battle of Timalan River during Philippine Revolution. At galing Barangay Timalan mga ka-adventure ay babagtasin natin itong Antero Soriano Highway for about 4 minutes or 2 kilometers. Sa mga ka-adventure, sa ngayon ay first time ko talaga na magmotor papunta dito sa bayang ito, pero usually talaga pag pumupunta ako dito ay lagi akong nagko-commute for about mga 2 hours from Quezon City. So almost the same lang naman din ang takbo ko. At kapag nakita na po nila ito mga ka-adventure na nakalagay na welcome to Naik sign, ay ibig sabihin ay nasa town proper na po tayo ng Naik, Cavite. At sa di kalayuan ng welcome sign mga ka-adventure ay dito matatagpuan ang kanilang municipal hall. At galing mga ka-adventure dun sa municipal hall ay dito mag-uumpisa ang ating adventure sa bayan ng Naik. Isa mga ka-adventure sa mapapansin nila sa bayang ito ay malinis talaga yung paligid. At karamihan mga ka-adventure na makikita mo na negosyo sa kalsadang ito ay nakahiwa-hiwalay talaga yung pwesto. So yung mga malls talaga ay matatagpuan dun sa may labas sa may Governor's Drive.
Isa sa masasabi mo sa bayang ito ay progressive na talaga. At sa katunayan nga daw ay first class municipality na ito. So dito tayo maka-adventure sa mismo na Cavite. So dito po tayo maka-adventure sa mismong Parish Church ng Naik, Cavite. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay tinayo pa noong 1800s panahon ng mga Espanyol. Bagaman mga ka-adventure nagawa ito sa kahoy at kugon grass, kaya noong taong 1835 ay pinatayo ito ulit gamit na ang materyales na ito. Sa simbahang ito mga ka-adventure ay minsan nagsilbi bilang isang pare si Padre Modesto de Castro, isang sikat na manunulat noong panahong iyon na tubong Binyan, Laguna, at kilala siya sa mga akda na Urbana Filisa. Ang kumbento naman nito mga ka-adventure ay ginamit noon bilang headquarters ni Andres Bonifacio pagkatapos ng Tejeros Convention during the Philippine Revolution. Mga ka-adventure, pupuntahan po natin yung likod nitong Parish Church or parang tabi ng Parish Church na kung saan ito yung Naik Elementary Schools. Sa ngayon po mga ka-adventure, ang gusaling ito ay part na po ng Naik Elementary School. Ang gusaling ito mga ka-adventure ay ipinatayo pa ng mga Dominican priest after nilang maabili ang isang real estate property na kilala noon na Hacienda de San Isidro Labrador para maging bahay ng mga nangangasiwa at mga manggagawa. April 19, 1897, ang lugar na to ang naging base of operation ni Gat Andres Bonifacio na kung saan dito niya ipinoclaim ang Naik Military Agreement. Dahil sa pangyayaring ito mga ka-adventure, kaya naakusahan at nahatulan si Gat Andres Bonifacio. Sa lugar na ito mga ka-adventure sa kanto ng Sabang Road and Governors Drive ay matatagpuan ang iba't ibang klase ng commercial establishment like fast food, malls, and kanilang mga banks.
At ganito naman po mga ka-adventure, kalawak ang mismong public market ng Naik, Cavite. Parking. Hindi po. Kaya pala tulong, panibayad ka pala tulong. Ano ba? Ano ba ba to? Ano ba ang talaga? At kung pagmamasdan nila ito mga ka-adventure, itong palengkeng to ay napakalaki na tila parang kasing laki na ng palengke sa Balintawak, Quezon City. At sa loob nito mga ka-adventure nitong mismong public market ay dito matatagpuan ang terminal ng mga jeepney papunta sa Karatig na bayan. At ang kaling ito mga ka-adventure ay ang daan palabas ng Poblete Street, yung dinaanan natin kanina papuntang Parish Church na galing tayo ngayon sa mismong public market nitong Naik, Cavite. So mga ka-adventure, as of now po ay nandito tayo sa Tramoy Street sa tapat mismo ng Ibayo Elementary School na kung saan ito po yung dating PNR Naik Station. At ang kaling ito mga ka-adventure na Tramoy Street ang nagsisilbing Riles nung panahong iyon. Taong 1936 mga ka-adventure ay isinara na ang operation nitong mismong PNR Cavite Line dahil mga ka-adventure sa possible na pagtayunan ng mga bagong kalsada at nauuso na noon yung mga buses. Sa pagsara nito mga ka-adventure ay inalis nila yung Riles para magamit na ang lugar na to bilang isang kalsada. At ang barangay hall na to mga ka-adventure dito sa Barangay La Torre ay ang dating turntable ng renong panahong iyon. Mga ka-adventure, dito pa ako sa tabi ng ilog dito sa Barangay Balsahan, Naik, Cavite. Bukod mga ka-adventure sa mayamang nakaraan ng bayang ito, masasabi pa natin na ang bayan ng Naik ay isang dalisay na lugar, masagana at puno ng magagandang tanawin. Isang magandang lugar na maraming beaches na kung saan napakaganda mag-relax lalo na kung nagtatrabaho ka sa Manila. Galing dito mga ka-adventure sa Nia Road, Barangay Sapa ay matatanaw na natin ang pabundukan sa
Batangas. At alam niyo ba mga ka-adventure na ayon sa theory, ang lugar daw ng Naik ay part daw talaga ng volcano nung panahong isa pa itong super volcano nung 1,000 years ago. Pero sa ngayon, isa na itong kaldera. Kanyanig pala mga ka-adventure ang tawag sa bayang ito noon bago pa man ito ma-discover ng mga Kastila na ang ibig sabihin ay bayan sa kabilang ibayo. Tinawag ito mga ka-adventure na Magwagi noong panahon ng Philippine Revolution sapagkat ginagawang Filipino ang mga pangalan ng lugar na iyon. And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next videos.